Reverend Father Douglas Libadong. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni Santa Rosa de Lima. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig, upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na iyong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang nakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ito ang pinasasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo ay mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang
ako ang Panginoon. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman, nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay." Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito." Sinasabi nila, "Tuyo na ang aming mga buto at wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong mga sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon? Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ulitin po natin. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, baya ang magpuri, yamang nangaligtas sa tulong ng poon. Sa sariling bayan, sila ay tinipot pinagsama-sama, silang at kanluran, timog at hilaga, doon kinuha. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglumagak sa ilang nadako at doon nanahan, sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matirahan. Wala nang makain, kaya't nangagutom, nauhaw na lubha. Ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na langhina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag, at dininig naman sa gipit na lagay, sila'y iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan, tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nangagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Magsitayo po lahat. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin nito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapistahan ni Santa Rosa de Lima, isang dalaga. Muli sa atin pong Ebanghelyo mula kay San Mateo, pinaalalahanan tayo ng dalawang pinakamahalagang utos. Ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, ang umibig ay isang utos. Inuutusan tayo na magmahal. Ibigin ang Diyos. Una at higit kanino man, kailangan nating desisyonang ibigin ang Diyos. Pero bago pa natin ibigin ang Diyos, minamahal na tayo ng Diyos. Nalikha tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos. Malinaw po? Yan. Pero pakakatandaan din natin na hindi lahat ng nagmamahal sa kanyang kapwa ay nagmamahal ng kanyang sarili. At hindi rin lahat ng nagmamahal sa kapwa ay nagmamahal sa Diyos. Pero lahat, kung uunahin nating mahalin ang Diyos, ibigin ang Diyos, kakayanin nating mahalin ang ating kapwa kahit gaano pa ito kahirap. Ulitin ko po, no? Pagkakadiinan natin, ang pag-ibig ay isang desisyon. Hindi ito isang pakiramdam, yung biglang sinasabi natin, tumibok ang ating puso. Pwedeng kinabahan ka, pwedeng may naramdaman ka, pero hindi yan ang pag-ibig. Hindi ko alam, no? Sa edad nating ito, karamihan sa atin, mga matatanda na, siguro naman by this time, naunawaan mo na yung tunay na kahulugan ng pag-ibig, yung pagmamahal. Yung dati, yung akala mo, nagkita lang kayo, mahal nyo na ang isa't isa, di ba, no? Kamusta ba yun? Masaya ka pa ba ngayon? Kasi, tumibok eh. Di ba? Ganun yung mga drama natin eh. Pero di ba, yung pag-ibig ay binibigyan ito ng pagkilos. Mahal mo pa ba? Mahal mo ba? Pinagluluto mo pa ba? Inaasikaso mo ba? Kahit na nangaliwa, mahal mo ba? Mahal mo pa rin ba? O, di ba? So, hindi iyon yung pakiramdam lang. Kasi yung pakiramdam, andyan yung galit, andyan. Pangalawa po, yung sinasabi dito, no, na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mahal nga ba talaga natin ang ating sarili? O pinagninilayan ko po, no? Siguro mahal nga natin ang ating sarili, pero sobrang pagmamahal natin sa sarili. Kasi ang sobrang pagmamahal sa sarili, nagdudulot ng
kaapihan sa ating kapwa. Kasi gusto natin, mahal ko sarili ko kaya kailangan ko ng maraming pera, kailangan ko ng maraming bahay, kailangan ko ng maraming material na bagay, to the point na i-deprive mo ang pangangailangan ng iyong kapwa kasi inuuna mo ng sobra-sobra ang iyong sarili. Yan, mahalaga po ito, no? Itong utos, batas, kautusan na ibinibigay ng Diyos. At sino yung lumapit? Isang eksperto sa batas na hindi rin lubusang nauunawaan ang kahulugan ng utos ng Diyos. Yan, mahalaga yung hindi pwedeng isantabi yung pag-ibig. Sa bawat paglilingkod, ang nagmamotivate dapat sa atin ay dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. Ngayon, ang dami nating issue, mismong involved mga mambabatas, mga gumagawa ng batas, mga eksperto sa batas. Wala lang, hindi ko lang din maiwasan no, na magagaling naman sa batas, pero bakit ganun ang nagiging pag-iisip? Wala kasing pagmamahal. Parang ang pagmamahal sa bayan, ito yung ating kapwa. Naririyan sa bayan yung pagmamahal sa kapwa. Yun nga lang, talagang pag gumawa ng batas, mga self-serving, mga pampersonal na sila muna ang dapat makinabang sa mga batas na ito. So, hindi mailalayo. No? Kaya bakit maraming kaguluhan? Bakit maraming away-away? Bakit maraming naghihirap pa rin? Kasi nawawala yung pag-ibig sa ating paglilingkod. Diba? Kung talagang nagmamahal ka sa kapwa, yung mga issue natin, sobra-sobra pala yung pondo ng PhilHealth. Bakit ang daming hindi makapagpa-ospital? Pag nagkulang ng pondo, wala kang tatanggapin. Ngayong sobra-sobra ang pondo, gagamitin sa iba. Ang daming di pa nakakabayad sa ospital. Andiyan naman pala ang PhilHealth. Pwede palang ilibre. Yan lang, sobrang pagmamahal sa sarili. Kami muna. Ang daming estudyante, walang classroom, yung mga binagyo na dapat inayos na. Ngayon, libro, kailangan libro muna. Ani mo yung libro, wala kang silid-aralan. May mga classroom, 2 klase, nasa isang classroom, ba't hindi, di ba? Kung talagang may pagmamahal sa kapwa. Tayo din naman, di ba, no? Sino bang inuuna natin pag pumipili tayo ng mga mambabatas natin? Di ba sarili lang muna? Walang pagmamahal sa pagboto natin. Wala rin pagmamahal sa pagpili natin. So, itong nangyayari sa atin, deserve. Deserve natin lahat ito. Kasi ayaw natin kasi magmahal ng tama. Ayaw natin magdesisyon na magmahal tayo ng tama. Alam mong hindi ka mabubuhay ng pera lang. O hindi ka magiging masaya at magkakabuhay ng pera lang. Pero sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Ezekiel, kalansay na nabuhay pa dahil sa pagmamahal ng Diyos. Pinakita niya yan. Mga buto-buto na, kalansay na. Tingnan nyo ay mga katabi ninyo. Yan. Yan yung mga kulang sa pagmamahal. Mga self-pity, kawawa naman ako. Hindi ka kawawa. Mahalin mo ang sarili mo muna. Pero wag labis-labis kasi magiging makasarili ka. Pero tandaan niyo po, no?
hindi tayo mauubusan ng pagmamahal. Kasi nandiyan dyan ang Diyos na nagmamahal sa atin, nagbibigay sa atin ng pagmamahal. Amen? Magsitayo ang lahat. Ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin na may pag-ibig sa ating kapwa, tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating mga sarili. Ang ating pong itutugon, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin, naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan, naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos, kung saan ang bawat isa ay natuturoang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Handog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyaya. Aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Rosa, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at angad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaligtasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, hinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa de Lima upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning, Father. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,